Nanawagan si Yair Lapid ng maagang halalan at agarang pagpapabuwag ng parlamento ng Israel, posibleng sa susunod na linggo. Inakusahan ng leader ng oposisyon si Benjamin Netanyahu at ang kanyang koalisyon ng pagtutulak ng mga batas na tinatawag niyang anti-demokratiko para impluwensyahan ang susunod na halalan. Sinabi ni Lapid sa parlamento na dapat iwasan ng Israel ang panibagong tag-init ng katiwalian at galit at agad na magsagawa ng halalan imbes na maghintay pa hanggang huling bahagi ng Oktubre. Kamakailan ay inihayag ni Lapid, syempre, ang alyansang pampolitika kasama ang dating punong ministro Naftali Bennett sa ilalim ng bagong magkasanib na tiket na tinatawag na bayahad na ang ibig sabihin ay magkasama. Ngayon, kung mabubuwag ang Knesset sa susunod na linggo, maaaring maisagawa ang halalan ng kasing aga ng Agosto. Para sa dagdag na reaksyon at pananaw, kasama natin sa studio ang political analyst na si Gil Hoffman. Salamat sa pagpunta. Political maneuvering at pagsasanib ang uso ngayon. Hindi nakakagulat, marami pang pagbabago ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan. Sa tingin mo ba magkakaroon ng maagang halalan? Bonita, maganda na gusto ng leader ng opposition na mangyari yon. Isa sa mga bagay na nakuha natin mula sa British Empire ay ang mga hinango natin sa British Parliament. Ang opisina ng leader ng oposisyon ang pinakamalayo sa parlamento at siya rin ang may pinakamaliit na impluensya sa malalaking desisyon. Si Netanyahu ang gagawa ng desisyong yan mag-isa. At sa ngayon, mukhang ang interes niya ay gawing pinakahuli ang eleksyon, hindi pinakamaaga, kung mangyayari man ito. Bakit ganun? Dahil ba kailangan niyang maghintay ng tagumpay, mahalagang anunsyo, o isang makasaysayang pangyayari para masabi, tingnan ninyo, bumoto kayo, ako ang dapat piliin? Tama, kailangan niyang matalo ang Iran sa paraang hindi mapagdududahan ng mga tao sa Israel, ng mga tao sa Estados Unidos, at pagkatapos ay ng mga bansang Arabo at Muslim na gusto niyang mapasama sa Abraham Accords. Balak niyang pumasok sa eleksyon ito matapos palawakin ang mga kasunduang iyon para maalala siya bilang isang tagapamayapa, hindi isang tagapag-udyok ng digmaan. Tingnan natin na mas malalim kung ano ang maaring mangyari sa eleksyon. Pinakahuling petsa nito ay katapusan ng Oktubre. Sa tingin mo ba makakaroon ng bagong gobyerno? Paano mo ito nakikita? Ngayon, pinakikinggan natin ang mga politiko kapag akala nila walang nakikinig para malaman natin ang totoong iniisip nila. Kaya na huling sinabi ni Gadi Eisenkot na dapat magkaroon ng partidong mas malaki kaysa Likud. Dahil dito kamakailan ay parang nagpapahiwatig sila kasama si Lieberman ng posibleng pagsanib ng dalawang partido. Pero mukhang di na ito ganun kaposible ngayon. Mukhang maaring magsanib siya sa Biyakad Party ni na Bennett at Lapid at susubukang magbigay ng malaking hamon kay Netanyahu. Pagkatapos, dadalhin ni Netanyahu ang dagdag niyang puwersa at magiging harapang labanan ni na Bennett at Netanyahu. Gaano kadanda ang kalabayan ni Benjamin Netanyahu sa mga survey ngayon? Kung tama ka, gaya ng inilalarawan mo, sa huli ay magiging laban ito laban kay Naftali Bennett. Gaano siya kasikat na yon si Benjamin Netanyahu una sa lahat? Kung tutuusin, milagro na tumagal siya matapos ang Oktubre 7, lalo na't bikit ang survey nila ni Bennett. Maraming nakasalalay sa mangyayari sa mga susunod na buwan. Agenda ba ng eleksyon ay pabor kay Netanyahu, gaya ng kapayapaan sa mga bansang Arabo at tagumpay sa militar, o tungkol sa kanyang mga pagkukulang bago at noong Oktubre 7? Mukhang inaamin niya ang ilang antas ng responsibilidad sa mga kamakailang panayam na parang lahat ay may kasalanan, lahat ay may bahagi ng sisi. Hindi eksaktong sinabi, pero parang ipinahiwatig niya, kumbaga. Sa tingin mo ba ay nagbabago na siya ng estratehiya? Baka sa Oktubre na rin ang eleksyon. Oktubre 7 ang pangunahing iniisip ng maraming tao sa bansa kapag bumoto sila. Kung nais niyang akuin ang Sisi, pwede siyang magbuo ng komisyon ng investigasyon bukas. Makikita natin kung ano ang gagawin ng Knesset sa natitirang oras. Magpapasa sila ng batas laban sa Attorney General. Magpapasa sila ng batas laban sa media. Maaring subukan nilang ipatawag sa draft ang mga estudyante ng yeshiva. Maaring subukan nilang bumuo ng komisyon ng investigasyon para sa Oktubre 7. Pero mukhang hindi yon ang mga pangunahing prioridad. Ano naman ang mga pangunahing prioridad? Pangunahing layunin ay palakasin ang base ni Netanyahu.
Kung ayaw ng base sa legal na institusyon, ayaw rin nila sa media. Kung ganon, sila ang tatamaan ng batas bago mabuwag ang Knesset. Gil, pumupunta ang mga tao sa botohan. Ano sa tingin mo ang pangunahing iniisip nila? Mukhang seguridad ang pinaka-importante. Maraming galit sa mga exemption sa sapilitang serbisyo militar at baka ito ang pangunahing iniisip nila. Sa palagay mo, ano-ano ang pinakamahalagang issue para sa mga botanteng Israeli sa pagboto? Iyan ang pinakakinaiinisan nila ngayon. Maaring pinakaayaw nila ang ultra-orthodox na hindi nagsisilbi. Maaring galit sila sa pagpasa lang sa kanilang mga kaibigan at kapamilya noong Oktubre 7 o naiirita sila sa mundo dahil sa panggigipit sa Israel at naniniwalang si Netanyahu ang kailangan nila para protektahan sila sa pressure. Kinainisan nila ang mga bansang Arabo na tuluyang digmaan at tingin nila kailangan si Netanyahu para sa seguridad. Kaya siya ang binoboto nila sa loob ng 30 taon. Malalaman natin ito sa araw ng halalan, Oktubre 27 o mas maaga pa. Hihintayin naming makita ang mangyayari, lalo na't malawak ang karanasan mo sa media. Gusto kong marinig ang opinyon mo sa sinabi ni Benjamin Netanyahu na hindi naging maganda ang ginawa ng Israel sa propaganda war. Sa tingin ko, kakaunti lang tututol dyan. Sinisi niya ang disinformasyon sa social media. Bakit hindi ito natututukan ng Israel? Dahil sa dami ng magagaling na tao sa bansa, bakit hindi nila kayang harapin ang digmaan ng mga naratibo sa sentro ng atensyon ng media? Kapansin-pansin na hindi niya sinisi ang sarili. Matagal na siyang punong ministro pero wala siyang tagapagsalita sa dayuhang media noong Oktubre 7. Sinisi niya ang mga bot. At totoo na may kasalanan din ang iba. Nagkakataon na nagsusulat ako ng libro tungkol dito ngayon, pero marami pang kailangan gawin. Sa wakas, nagtalaga na siya ng pinuno ng National Public Diplomacy Directorate, si Chipikota Valley, isang dating embahador sa Britanya na may kakayahan. Marami pang dapat gawin. Marami pang kailangang gawin, kaya pinahahalagahan ko ang iyong pananaw. Gil Hoffman, salamat sa pagpunta sa studio sa Rundown. Kapanapanabik ang mga susunod na buwan habang hinihintay natin kung kailan magaganap ang mga eleksyong iyon at kung paano uusad ang lahat.